Isang babae ang dumating sa istasyon ng pulisya para maglinis ngunit agad niyang napansin ang mga pagkakamali sa proseso ng investigasyon. Nagsimulang mag-analisa ang kanyang isip at napagtanto niya na napagkamalan ng mga pulis ang biktima bilang sospek. Pinalitan niya ang label mula sospek tungo sa biktima. Kinabukasan, si Detective Adam na namamahala sa kaso ay sumabog sa galit at sumigaw, sino ang gumawa nito? Sino ang nagbago ng board natin? May patay, nawawala ang pangunahing sospek, hindi ito biro. Sa kabutihang palad, may mga surveillance camera sa istasyon. Binanggit ni Officer Selena na ang pakikialam ni Morgan sa isang kasong kriminal ay maaaring magdala sa kanya sa kulungan. Umasta si Morgan na inosente at simpleng ipinaliwanag na gusto lang niyang tumulong na itama ang mga pagkakamali at nagtataka kung paano ito maituturing na pakikialam. Naiinis si Adam, ngunit binaliwala ni Selena ang kanyang galit at sa halip ay kinuha ang mga case file at hiniling kay Morgan na ipaliwanag ang sarili. Ito na ang pagkakataon ni Morgan na ipakita ang kanyang deduktibong kakayahan. May patay kayong katawan. Ipinapalagay kong iniisip ninyong pinatay ng babaeng ito ang kanyang asawa, pero imposible yon. Tingnan ninyo ang silid na ito, ang sofa, ang mga unan, pantay-pantay ang pagkakaayos at salitan ang mga kulay. Tingnan ninyo ang mga aparador, perpekto ang laki ng mga bagay, kahit ang pagpili ng metal ay magkakatugma. Napakalinis ng bahay na ito. Ang may-ari ay sobrang maayos sa lahat, maliban sa isang kurtina na hindi nakatali. Samantalang ang iba ay naka-tie back. Hindi ba't kakaiba yon? Sinasabi ninyong ang babaeng ito na napaka-meticulous sa pag-aayos ng mga unan ay pabaya sa kurtina. Ibig sabihin, ginamit ang tie back para sa ibang bagay. Tingnan ninyo, may mga buhok na nakadikit sa paan ng upuan. May naglagay ng tape dito, tinanggal, at naiwan ng pandikit na kumapit sa maliliit na hibla. Ibig sabihin, may taong itinali gamit ang tali ng kurtina at tinapalan ng tape ang mga paa sa upuan. At dahil walang marka sa pulso ng biktima, nangangahulugan ito na may ikatlong tao. Mayroon tayong Lynette na nakatali sa upuan, ang biktima sa sahig, at isang hindi kilalang tao na may fetish sa pagtali na maaaring kumidnap o pumatay kay Lynette. Perpekto ang deduction ni Morgan, at kahit si Adam, isang veteranong detective, ay walang may pag-argumento. Ngunit gusto pa rin niyang sumagot. Sa sandaling magsasalita siya, dumating ang isang junior officer at kinumpirma na may babaeng nakita na pumasok sa bahay sa oras ng krimen, ang ikatlong tao. Gayunpaman, nilabag ni Morgan ang protocol kaya iniutos ni Adam na ikulong siya sa detention room. Ngunit hindi siya mapakali. Aminado siyang tama ang deduction ni Morgan at napilitan silang simulan muli ang investigasyon. Determinado silang agad mahanap ang nawawalang individual. Sa kabutihang palad, may security camera malapit sa crime scene na nakakuha ng footage ng isang Asian na babae na naroon noong araw ng insidente. Bagamat itinatanggi niya ang pagkakasangkot at wala siyang alibay, itinuring siya ni Adam at ang kanyang team bilang pangunahing sospek. Ngunit si Morgan, na naghahanda ng pumirma ng confidentiality agreement, ay mabilis na sumulyap sa footage at agad napansin na hindi ito kuha noong araw ng insidente. Lumalabas na sa video, ang hangin ay umiihip southeast, ngunit sa panahong iyon ng taon, ang hangin sa lungsod ay dapat umiihip northwest. Malinaw na kinunan ng footage ilang buwan na ang nakalipas. Ang paraan para matukoy ang direksyon ng hangin sa video ay simple lamang. May simbahan sa background, at ang mga simbahan ay karaniwang nakaharap sa silangan upang ang liwanag ng araw ay magmula sa likod na nagbibigay ng makalangit na anyo sa mga pari. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa direksyon ng pag-ihip ng mga dahon sa video, matutukoy ang direksyon ng hangin. Tungkol naman sa direksyon ng hangin kahapon sa crime scene, dapat ay alam na iyon ng lahat. Nagkatinginan ng mga pulis ng may pagkalito, hindi sigurado kung iniinsulto nila si Morgan. Hindi ito pinansin ni Morgan dahil abala siya, may 3 siyang anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Dahil sa kuryosidad ni Selena sa kaalaman ni Morgan, nalaman niyang mahilig itong manood ng mga documentary. Dahil sa kanyang pambihirang talino, kailangan lang ni Morgan ng 1 hanggang 2 oras na tulog bawat araw. Ngunit dahil napakataas ng kanyang IQ, hindi niya mapigil ang itama ang mga pagkakamali na nakikita niya, kaya nahihirapan siyang makibagay sa iba. Sa huli, napilitan siyang magtrabaho bilang cleaner sa night shift. Pumunta si Adam para sunduin si Letty, ang anak ng biktima. Kailangan niyang malaman ang nalalaman nito. Ilang linggo ang nakalipas, nakatanggap ang biktima ng liham ng pamamaalam mula kay Sarah. Hindi niya alam ang nilalaman nito, ngunit labis na nasaktan ng biktima nang malaman na nagpakamatay si Sarah. Ang liham ay nasa opisina pa ng biktima. Habang palabas siya ng istasyon, nakita ni Morgan ang anak ng biktima. Bilang isang ina, lubos niyang nauunawaan ang nararamdaman ng bata. Sa sandaling iyon, dumating si Selena at sinabi kay Morgan na kung papayag siyang tumulong sa investigasyon, gagawa siya ng paraan para maalis ang multa at hindi na siya ikulong. Matapos ang ilang panghihikayat, pumayag si Morgan, hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil gusto niyang tulungan ang batang naghahanap sa kanyang ina. Pagkapasok pa lamang niya sa team, agad niyang itinuro ang ilang pagkakamali sa pagsusuri ni Adam sa kaso.
Kung hindi dahil sa proteksyon ni Selena, matagal na siyang ikinulong ni Adam. Kalaunan, pumunta sila sa bahay ng kapatid ng biktima para magtanong. Sa simpleng pagsulyap sa mga gamit sa cabinet at sa isang biology essay sa mesa, naghinala si Morgan na may tinatago ang babae at patuloy siyang kinwestiyon tungkol sa kanyang alibay. Nainis si Adam, naniniwalang consultant lamang si Morgan habang siya ang tunay na detective. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo sa ibaba at umalis si Morgan. Ngunit maya-maya, natagpuan niya si Adam sa banyo ng mga lalaki. Kahit madalas siyang makipagtalo sa kanyang mga kasamahan, hindi pinababayaan ni Morgan ang kanyang trabaho. Nagbalat kayo siya bilang cleaning staff, pumasok ng palihim sa kumpanya ng babae, at nakahanap ng kaina-hinalang liham sa drawer ng biktima. Namangha si Adam sa ginawa ni Morgan. Iniisip niya kung ilang documentary na ba ang napanood nito dahil alam niyang hindi maaaring gamitin bilang ebidensya ang ganitong paraan ng pagkuha. Ni hindi niya tiningnan ang liham, natatakot na madamay siya. Gayunpaman, bilang isang responsableng opisyal, ipinatawag pa rin ni Adam ang kliyente ng biktima. Ngunit ang taong ito ay may alibay rin sa araw ng insidente. Bagamat lubos na nagdududa si Morgan, sinabi ng lalaki na pumunta siya sa isang maliit na bayan para sa maikling bakasyon. Gayunpaman, ang bayang iyon ay mayroon lamang water park at dance floor, hindi eksaktong lugar na pipiliin ng isang business executive. Bilang konsultant, hindi pinayagang pumasok si Morgan sa interrogation room, kaya kinatok na lamang niya ang pinto at iminungkahing tanungin pa ang lalaki tungkol sa kanyang ginawa roon. Ngunit nang dumating ang abogado ng lalaki, napilitan ng pulisya na palayain ang sospek na labis na ikinadismaya ni Morgan. Naiinis si Morgan dahil humingi ng tulong ang pulisya ngunit hindi naman siya pinagkakatiwalaan. Pinauwi pa siya ni Adam. Kinabukasan, nag-atubiling bumisita si Adam sa bahay ni Morgan upang pag-usapan ang kanyang mga pagdududa. Walang pag-aalinlangan na hiniling ni Morgan kay Adam na bantayan ang kanyang mga anak pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang pagsusuri. Sa bahay ng kapatid ng biktima, napansin niya na maraming gamit ang nababalutan ng alikabok maliban sa isang pares ng figurine na palaka na may label ng pangalan ng isang tourist town. Ipinapahiwatig nito na kamakailan lamang ay bumisita roon ang kapatid ng biktima, ang parehong lugar na pinuntahan din ng lalaki. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Matapos ihatid ang kanyang mga anak sa paaralan, pumunta sina Morgan at Adam sa bahay ng biktima. Naalala ni Morgan na may larawan sa cellphone ng anak ng biktima mula 3 araw bago ang insidente na nagpapakita ng mga bulaklak na sariwa pa. Ngunit sa larawan ng police scene, nalanta na ang mga bulaklak. Karaniwan, tumatagal ng 4 o 5 araw bago malanta ang mga ito. Sa pag-uugnay nito sa propesyon ng kapatid ng biktima bilang isang biologist at sa trabaho ng lalaki bilang eksperto sa security technology, napagtanto nila na maaaring inayos ng dalawa ang temperatura ng silid upang baguhin ang oras ng pagkamatay, kaya nakalikha ng alibay. Hindi nila sinaktan ng isa pang tao dahil ito ang kapatid ng biktima, malamang dahil sa pagmamahal. Ang tourist spot na pinuntahan nila ay hindi basta random, iyon ang lugar kung saan lumaki ang magkapatid. Mabilis na natagpuan ng pulisya ang nawawalang biktima na natagpo ang buhay ngunit nakatali sa isang cabin. Matagumpay na nalutas ang kaso at nakatanggap si Morgan ng opisyal na alok na trabaho mula sa pulisya. Matapos mag-isip, tinanggihan niya ito dahil ayaw niyang mapalayo sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nangako si Selena na pananatilihing bukas ang posisyon para sa kanya. Iginagalang din ni Adam ang desisyon ni Morgan. Habang pinapanood ang muling pagkikita ng mag-ina, nakaramdam si Morgan ng saya dahil nakatulong siya sa iba at naisip niyang baka ito ang tamang trabaho para sa kanya. Kung magtatrabaho ako para sa inyo, magtatrabaho rin kayo para sa akin. Kailangan kong hanapin ninyo ang isang tao. Ang pangalan niya ay Romancina at nawala siya 15 taon na ang nakalipas. Isang lalaki ang nahulog mula sa bubong papunta sa sarili niyang sasakyan. Sa paunang investigasyon, iniisip ni Adam na maaaring nadulas siya habang sumasayaw o posibleng nagpakamatay. Ngunit si Morgan ay ngumiti lamang at hindi nagsalita, ayaw niyang masaktan ang pride ni Adam. Sa pagtingin sa kondisyon ng sasakyan, malinaw na inaalagaan ito ng may-ari. Kung balak niyang magpakamatay, sisirain ba niya ang kanyang minamahal na sasakyan? Pagdating nila sa pinangyarihan, napansin ni Morgan ang direksyon kung saan nahulog ang phone holder at nakakita ng ebidensyang hindi napansin ng pulisya. Batay sa pagkasuot ng screen ng telepono, hinulaan niyang kaliwete ang may-ari. Binuksan ni Adam ang telepono. Michelangelo's 1487 painting, The Torment of St. Anthony. Agad na pagtanto ni Morgan na ang may-ari ay Katoliko at isa ring fan ng baseball batay sa sticker sa likod. Wala sa mga ito ang tumutugma sa biktima, na nagpapahiwatig na may pangalawang tao sa bubong. Ayon kay Morgan, habang sumasayaw ang biktima sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang may lumitaw na tao mula sa anino. Walang may pag-argumento si Adam sa lohay kanya kahit medyo naiinis siya sa pakikipagtulungan sa isang taong kasing talino ni Morgan.
Pagdating nila sa ospital upang bisitahin ang biktima, agad napansin ni Morgan na dalawa sa mga kaibigan nito ay kaliwete, isa ay may suot na cross na pendant at may isang lalaking may tato ng tahi ng baseball sa braso. Agad siyang dinala ni Adam sa istasyon. Sa harap ng interogasyon, itinanggi ni Roland na itinulak niya ang biktima at iginiit na malapit silang magkaibigan. Si Morgan, na nasa labas ng pinto, ay malakas na nagsabi na sapat na tingnan ang telepono upang mapatunayan na si Roland ay nasa bubong noong nakaraang gabi. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, inamin ni Roland na pumunta siya sa bubong ngunit iginiit na may isang aninong tao ang tumulak sa biktima. Hindi siya pinaniwalaan ng pulisya dahil walang basehan ang kanyang pahayag at ang kamera ay nakuhanan lamang ang sasakyan ng biktima na papasok sa eskinita na walang ibang tao sa paligid. Sinulya pa ni Morgan ang mga dokumento at nagsimulang mag-isip. Habang tinatanggihan ng lahat ang ideya ng ikatlong tao, nagmungkahi si Morgan ng ibang teorya. What did you guys do with Damien's car? Upang makasiguro, gusto niyang suriin muli ang sasakyan. Sa trunk, nakakita ang pulisya ng ilang marka ng pintura. Ngunit dahil ang biktima ay isang car painter, walang pumansin dito. Iminungkahi ni Morgan na maaaring may ikatlong taong nagtago sa trunk upang makapasok sa lugar nang hindi nahuhuli sa kamera. Tumutol si Adam, sinabing ang trunk ay binago para sa kaligtasan at walang sino man sa loob ang makakapagbukas nito mag-isa. Ngumiti lamang si Morgan at hiniling na suriin niya ito. Habang naghahanda si Adam na balewalain ang kanyang teorya, biglang bumukas ang trunk. Tumawa si Morgan at lumabas. Ipinaliwanag na pinakialaman ang safety latch. Ipinaliwanag nito kung bakit may kakaibang marka ng pintura ang isang sasakyang maayos ang pag-aalaga. Ang ikatlong tao ay isang katrabaho ng biktima sa repair shop. Napilitan si Adam na aminin na muli, malaking tulong si Morgan. Pumunta ang dalawa sa repair shop ngunit malinaw na hindi kasando ni Adam ang mga tao roon. Kahit ipinakita niya ang kanyang police badge, walang masyadong pumansin sa kanya. Sa huli, kinailangan ni Morgan na makialam. Bukod sa pagiging cleaner, marami na siyang naging blue-collar jobs, kaya sa ilang magiliw na salita, napalapit niya ang loob ng mga ito at napagsalita sila. Matapos makipag-usap sandali, ipinahayag ng mga katrabaho ang simpatsya sa biktima at kinumpirmang mabait ito at walang alitan sa sinuman, gaya ng sinabi ni Roland. Pagbalik nila sa istasyon at mag-ulat, mukhang nagulat si Selena at nagtataka kung bakit, sa kabila ng dalawa silang nag-imbestiga, walang nakuha si Adam na impormasyon. Bahagyang nahihiya si Adam at sinabing hindi na kailangang mag-imbestiga ng ganoon kalalim, sapat na ang pag-verify ng alibay. Habang nasa meeting sila, nangangailangan ng tulong ang katabing crime unit para sa isang kaso ng robbery. Beggars can't be choosers. I'll take anyone. Except the cleaning lady. Inikat ni Morgan ang kanyang mga mata ngunit nanahimik. Pag-uwi niya, tiningnan nila ng kanyang anak ang mga painting ni Roman, ang kanyang asawa na nawala 15 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang anak na may mapanghimagsik na ugali ay iginiit na iniwan sila ng kanyang ama. Kahit napakatalino ni Morgan, wala siyang maisip kung paano haharapin ang ugali ng kanyang anak. Habang tinitingnan ng mga painting, bigla niyang naalala ang isang detalye na may kaugnayan sa kaso. Sa kalagitnaan ng gabi, kinaladkad ni Morgan si Adam pabalik sa pinangyarihan upang i-reenact ang sitwasyon. Batay sa kanilang mga posisyon, kung gustong itulak ng umaatake ang biktima, kailangan itong magtago sa likod ng isang malapit na pader na bato at maghintay hanggang tumalikod ang biktima. Nang marinig ito, medyo nainis si Adam dahil iniisip niyang alam na niya ang detalyeng iyon, ngunit ang sumunod na detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ipinaliwanag ni Morgan ang isang astronomical phenomenon na tinatawag na opposition effect. The opposition effect is an astronomical phenomenon during the first and last quarter phases of the moon cycle. That is when the moon is at a 90-degree angle to the sun, and that's when it's at its brightest. Noong gabi ng insidente, nagkataong nangyari ang fenomeno na ito. Dahil dito, nabulag ang paningin ng umaatake sa sobrang liwanag ng buwan at hindi niya malinaw na nakita kung sino ang kanyang tinutulak. Dahil dito, nagkamali siya at nasaktan ng biktima na minamahal ng marami. At dahil buhay pa si Roland, may posibilidad na subukan muli ng umaatake. Agad na tinawagan ni Morgan at Adam si Roland, ngunit masyadong malakas ang musika kaya hindi sila makapag-usap. Sinuri ni Morgan ang kanta at nalaman niyang iisang bar lang ang nagpapatugtog nito. Agad silang nagtungo roon. Kahit alam nila ang lokasyon, hindi madaling hanapin si Roland sa bar. Kinumbinsi ni Morgan ang mga manggagawa mula sa repair shop na tumulong sa paghanap. Ngunit huli na sila nang makita nila si Roland, patay na ito at may sugat sa tiyan na nagpapakitang ang umaatake ay isang taong kilala niya. Mabilis na dumating ang pulisya at sinigurado ang lugar. Tahimik si Morgan, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niyang mamatay ang isang tao sa harap niya. Kung mas maaga lang siya dumating, baka nailigtas pa niya si Roland. Sa kabutihang palad, may mga kamera ang bar. Bagamat hindi nakunan ng mukha ng umaatake, may flash ng ilaw nang pumutok ang baril. Napansin ni Morgan ang detalyeng ito at nagsimulang mag-isip, sinusubukang pagdugtungin ang mga nawawalang piraso ng ebidensya.
Sa sandaling iyon, napadaan siya sa silid kung saan iniimbestigahan ng isang robbery case at napansin ang isang larawan sa board. Agad niyang napagtanto na ang flash mula sa baril ng magnanakaw ay kapareho ng nakita sa kaso ni Roland. Bagamat hindi siya eksperto sa armas dahil nakapangaso na siya kasama ang kanyang anak, alam niya na ang isang lumang hunting gun na may maraming copper at lead sa barrel ay maglalabas ng ganitong uri ng spark. Hindi nito pinapatunayang iisa ang salarin sa dalawang kaso. Ngunit sigurado si Morgan na iisa ang baril. Dahil sa husay ni Morgan, nagpasya si Adam na pagsamahin ang dalawang kaso para sa investigasyon. Habang inaayos ang mga impormasyon, hindi napigilan ni Morgan na magkomento, napakapangit ng sulat kamay ni Lieutenant Melon. Oo nga, ang pinakamasama, sagot ng iba. At doon nagsimula ang kanyang pagsusuri. Matapos pagdugtungin ang mga ebidensya, nasa isip na ni Morgan ang sagot, ngunit iniisip pa niya kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang mga kasamahan. Cleaning lady's rearranging my boards. You see a cleaning lady. I see more. Ipinaliwanag ni Morgan na may kabuuang 5 robbery. Sa unang 3 kaso, nakita ng mga saksi ang magnanakaw na umaalis gamit ang iba't ibang sasakyan. Sa huling 2 kaso, hindi na siya nagmaneho, marahil dahil wala siyang makuhang sasakyan o mas malamang. Iniwan na siya ng kanyang driver. Gumuhit si Morgan ng pulang linya na nag-uugnay sa huling 2 kaso at nagtanong, talaga bang walang gumagamit ng public transport? Maliwanag na ruta ito ng boss. Binago ng magnanakaw ang kanyang itsura at tumakas gamit ang bus, kaya nangyari ang huling 2 robbery malapit sa bus stop. Si Roland, na nagtatrabaho sa auto repair shop, ay madaling makakuha ng susi ng sasakyan ng mga customer. Matapos ang 3 robbery, malamang na nakahanap siya ng bagong kasiyahan sa pagsasayaw kasama ang mga kaibigan at nagdesisyong tumigil. Ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang kasamahan at ilang beses pa siyang sinubukang saktan upang maiwasang mabunyag. Sa pangalawang pagtatangka, nagtagumpay ito. Ngunit sino ang taong yon? No, I don't. But I do have an idea about how we can find him. Hindi nagtagal, sa isang jewelry store, pumasok ang magnanakaw, ngunit sinalubong siya ng pulisya. Batay sa mga ebidensya, hindi matukoy ni Morgan ang eksaktong suspect, ngunit natukoy niya kung aling tindahan ang susunod na target. Ang salarin ay isang empleyado mula sa auto repair shop. At tila ang unang taong sinaktan niya ay nag-iwan ng matinding marka sa kanyang konsensya, kaya hindi niya napigil ang umiyak sa pagsisisi. Matagumpay na nalutas ang unang kaso ni Morgan. Dahil sa kanyang mahusay na performance, inayos ni Adam ang isang reward para sa kanya. Pagdating niya sa bahay, may magandang balita rin mula kay Selena. If Roman really wanted to abandon your family, why would he stop and buy diapers first? You believe me? We're gonna find out what happened to Roman. I promise. Isang lalaki ang naliligo nang biglang may humila sa kanyang mga paa. Matapos magpumiglas, nalunod siya sa tubig. Si Adam ay nagkomento lamang na base sa mga kandila at kalat na damit sa lugar, malamang na nagkaroon ng magulong gabi ang biktima. Tumango si Morgan bilang pagsang-ayon, ngunit itinuro niya ang mas maliliit na detalye. Ang mga tuwalya sa sahig, ang dalawa ay maayos na nakatiklop ngunit ang nasa ibabaw ay iba. Ipinapahiwatig nito na ginamit ang tuwalya para linisin ang lugar. Lumuhod si Morgan at ipinaliwanag na ang isang profesional na cleaner ay gagamit ng mop, ngunit ang mga marka ay nagpapakitang pinunasan ang sahig gamit ang tuwalya. Bilang bisita, hindi naman gagawin ng biktima na punasan ang sahig at saka tiklupan ang tuwalya. Maaaring nakilala ng biktima ang isang babaeng may itim na buhok noong nakaraang gabi at nalagyan ng droga bago nalunod. Pinutol siya ni Adam at tinanong kung paano niya nalaman na na-drug ang biktima nang wala pang autopsy. Simple lang ang sagot ni Morgan. Well, cause who does their dishes in a hotel room? Except you, maybe. Anyway, this glass was rinsed out and wiped clean, and why would you do that unless you were trying to get rid of white residue? Notice anything else about the glass? It's a whiskey tumbler, lead-free crystal cut, which is harder and more durable than glass, withstands most scratches, also refracts light beautifully. You want me to know you drink whiskey so bad. Point being, Agad napansin ni Adam na iba ang baso kumpara sa karaniwang nasa silid. Ayon sa teorya ni Morgan, nakilala ng biktima ang isang babae sa bar, nag-enjoy sila, at pumunta sa hotel. Pumunta sila sa isang kalapit na bar upang mag-imbestiga. Kinumpirma ng bartender na may kasamang ang magandang babae ang biktima, ngunit kulay blonde ang buhok nito. Kahit iba ito sa unang teorya, hindi nito binabago ang sitwasyon. Ipinakita ng hotel footage na magkasama ang babae at ang biktima sa silid ng humigit kumulang 30 minuto, at matapos siyang umalis, wala nang ibang pumasok. Bukod pa rito, ang babae ay isang doktor, kaya may access siya sa mga gamot. May sapat ng dahilan ng pulisya upang dalhin siya para sa interogasyon.
Ito ang unang pagkakataon ni Morgan na makibahagi sa isang interogasyon. Mabilis na napansin ni Morgan na may asawa ang blonde na babae. Nang tanungin tungkol sa relasyon niya sa biktima, ipinaliwanag ng babae na isa lamang itong casual na ugnayan sa pagitan ng dalawang adult, walang seryosong kahulugan. Sinabi niyang pumunta siya sa banyo at paglabas niya ay natutulog na ang biktima, kaya umalis na siya. Gayunpaman, malino na ipinapakita ng ebidensya na walang ibang pumasok sa silid ng biktima matapos siyang umalis. Nagpa siya si Adam na posasan siya, ngunit biglang pinagdugtong-dugtong ni Morgan ang mga ebidensya sa kanyang isipan. Napagtanto niyang hindi nagsisinungaling ang babae. May mga kandila sa paligid ng bathtub at lahat ng ito ay natunaw na maliban sa isa sa pinakailalim na kalahati pa lamang ang natutunaw. Ipinapahiwatig nito na naapula ito ng tubig na tumalsik mula sa bathtub habang nagpupumiglas ang biktima. Kung bawat kandila ay nasusunog sa loob ng 4 na oras, ibig sabihin ay naganap ang insidente 2 oras matapos pumasok ang biktima sa silid. Nangangahulugan ito na buhay pa ang biktima nang umalis ang babae. Can I leave now? Nag-atubiling ibinaba ni Adam ang posas at seryosong tumingin kay Morgan. Sinabi niyang mas mabuting makahanap siya ng ibang sospek kung hindi ay talagang magagalit siya. Kinabukasan, hindi pumunta si Morgan sa istasyon ng pulisya. Dinala niya sa bahay ang ebidensya ng kaso. Umaasa siyang matutulungan siya ng kanyang anak na lalaki na nagmana ng kanyang matalas na isip upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa sospek. Agad na dumating si Adam sa bahay ni Morgan, pilit kinokontrol ang kanyang galit. Ang pagdadala ng ebidensya sa labas ay labag na sa patakaran, lalo na ang pagpapahawak nito sa iba kahit may suot na guwantes. Ngunit para kay Morgan, wala siyang ginawang mali, lahat naman ay nag-uuwi ng trabaho sa bahay sa panahon ngayon. Gumagawa pa nga siya ng overtime nang walang bayad, kaya bakit galit pa rin si Adam? Ipinaliwanag ni Adam na may dahilan ang mga patakaran kung may makaalam na inilabas ang ebidensya sa istasyon, hindi na ito maaaring gamitin sa korte. Sa kabutihang palad, may bagong natuklasan si Morgan. Ang tahi sa pantalon ng biktima ay kakaiba, tanging mga mananahi lamang sa Madagascar ang gumagamit ng ganitong teknik. Sa lugar na yon, ang pailes na tahi ay itinuturing na malas. Hindi makita ni Adam kung paano ito konektado sa sospek, ngunit pumayag siyang hanapin ng tamang mananahi. Sa totoo lang, hindi mahusay si Adam sa paglutas ng kaso, ngunit napakahusay niya sa paghahanap ng tao. Matapos ipakita ang larawan ng biktima, may isang mananahi na nagbigay ng pangalan na hindi tumutugma sa hotel records ng biktima. Posible bang may maraming identidad ang biktima at isa siyang spy? Para kay Morgan, simple lang ang solusyon, kailangan lang nilang pumunta sa parking lot ng hotel at gamitin ang susi ng sasakyan ng biktima. Malamang ay may iba pang pahiwatig sa loob ng kotse. Kahit muling nilabag ni Morgan ang patakaran sa pagdadala ng ebidensya sa labas, wala nang sinabi si Adam. Mabilis nilang natunto ng rehistro ng sasakyan patungo sa bahay ng biktima, si Eduardo Cortez. Sa pakikipag-usap sa asawa ng biktima, sinadyang banggitin ni Adam na may kasama itong ibang babae bago siya namatay. Nagtaka si Morgan kung bakit sasaktan ni Adam ang pamilya ng isang mapanlinlang na lalaki. Napakatalino ni Morgan, ngunit hindi siya kasing husay ni Adam sa interogasyon at paghawak ng emosyon. Ginamit ni Adam ang larawan ng babae upang alamin kung kilala ito ng asawa at sa gayon ay naalis ang selos bilang motibo. Malinaw na may mga bagay na maaaring matutunan sina Adam at Morgan mula sa isa't isa. Sunod, kailangan nilang alamin kung bakit gumamit ng pekeng identidad ang biktima at kung paano nakaiwas sa mga kamera ang sospek upang makapasok sa silid. Sa mga larawan ng crime scene, napansin ni Morgan na bukas ang bintana. Posible bang doon pumasok ang sospek? Agad itong tinutulan ni Adam dahil nasa ika-4 na palapag ang silid. Gayunpaman, kinailangan pa rin nilang suriin. Sa gilid ng bintana, nakakita sila ng pulbos ng makeup. Dahil sa magaspang na ibabaw ng pader, posibleng umakyat ang sospek sa bintana upang makapasok. Matapos makumpirma kung paano pumasok ang sospek, nakakita sila ng panibagong pahiwatig, kamakailan lamang ay nakatanggap ng $200,000 ang account ng biktima. Bilang isang taxi driver, imposibleng kumita siya ng ganoong kalaking halaga. Sinundan nila ang daloy ng pera at napunta sa isang retirement home kung saan nila nakilala ang taong nagpadala ng pera. Nakakagulat, sinabi ng babae na engaged siya sa biktima at plano nilang mag-honeymoon sa Mexico. Galit na galit ang kanyang anak nang malaman na naloko ang kanyang ina. Ngayon, nakumpirma na nila ang tunay na pagkakakilanlan ng biktima, isang con artist na nililinlang ang mga babae upang makuha ang kanilang pera. Kalaunan, bumalik si Morgan upang bisitahin ang anak ng biktima na kamakailan lamang nawalan ng ama. Sa isang larawan ng mag-ina, napansin ni Morgan ang isang kakaibang tattoo. Nag-ayos siya ng pagkikita kay Adam sa isang bar at umorder ng inumin para sa kanya. Nagulat si Adam, hindi pa sila gaanong katagal magkakilala, kaya paano nalaman ni Morgan ang gusto niyang inumin. Lumabas na matapos magtrabaho bilang janitor sa istasyon ng pulisya sa loob ng isang buwan, natutunan ni Morgan na tukuyin ang personalidad ng mga tao batay sa kanilang basura.
Marahil ay mas kilala pa niya si Adam kaysa sa sarili nito. Nang dalhin ng bartender ang inumin, itinuro ni Morgan ang tattoo mula sa larawan ng biktima, isang ahas na kapareho ng tattoo sa palso ng bartender. Seryosong tumingin si Adam sa bartender. Nang maramdaman ng tensyon, sinubukan itong tumakas, ngunit tulad ng dati, mahusay si Adam sa paghuli ng tao. Put the gun down. Di nagtagal, napigilan ng bartender at dinala sa istasyon ng pulisya. Ngunit galit pa rin si Adam. Kung alam ni Morgan na kainahinala ang bartender, bakit hindi niya ito sinabi agad? How can someone as smart as you are do so many stupid things? Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Naiinis si Morgan na kinu-question siya ng isang taong mas mababa ang tingin niya sa talino at idineklara niyang magre-resign na siya. Si Adam naman, galit pa rin, ay nagtanong kung kaya bang lutusin ng pulisya ang mga kaso nang wala siya. Pagbalik sa istasyon, ininterogan ni Adam ang bartender. Iginiit nitong hindi siya ang pumatay, ang papel lamang niya ay tulungan ng biktima na makahanap ng mayayamang at madaling lokohing babae. Ipinaliwanag niyang nagkakilala sila ng biktima sa kulungan kaya magkapareho ang kanilang tattoo. Nang tila wala ng patutunguhan ng kaso, dumating si Morgan kinabukasan na may ngiti. Hindi siya ang tipo ng taong sumusuko. Itinuro ni Morgan na mahahaba ang kuko ng bartender na hindi tugma sa isang taong kayang umakyat hanggang ika-4 na palapag. Kagabi, pinutol ni Adam si Morgan bago pa niya maipaliwanag na ang tunay na sospek ay dapat may maiikling kuko at bihasa sa pag-akyat. Ang anak ng matandang babae mula sa care home ay tumutugma sa deskripsyong ito, mayroon siyang climbing gear at kakayahang akyatin ang gusali at atakihin ang biktima, at pagkatapos ay lunurin ito. Ang motibo niya ay paghihiganti para sa kanyang ina. Nang iutos ni Adam ang kanyang pag-aresto, idinagdag ni Morgan na kailangan din nilang arestuhin ang isa pang tao. Karaniwang nakalak ang bintana ng hotel kaya malamang may kasabwat ang sospek sa loob na nagbukas ng bintana at naglagay ng droga sa inumin ng biktima. Ang taong ito ay ang doktor na inaresto nila kanina sa kaso. Sa wakas, nalutas ang kaso. Noong araw na yun, balak ng anak ng matandang babae na ibunyag ang panloloko ng biktima. Ngunit nagkataon na nakilala niya ang doktor. Matapos marinig ang pinagdaanan ng kanyang ina, nais din ng doktor na maghayganti. Nagsanib puwersa ang dalawa at maingat na pinlano ang akala nila ay perpektong paraan upang parusahan ang biktima. Para sa kanila, wala silang ginawang mali, ang pagpatay sa isang manloloko na nananamantala sa matatanda at kababaihan ay isang pabor pa sa lipunan. Gayunpaman, kahit isang manloloko ang biktima, isa pa rin siyang mapagmahal na ama sa kanyang anak. Matapos maaresto ang mga kasabwat, humingi ng paumanhin si Morgan kay Adam. Inamin niyang minsan ay nadadali siya ng kanyang emosyon at may nasasabi siya sa init ng sandali. Upang ipakita ang kanyang sinseridad, nag-bake siya ng cake para kay Adam dahil alam niyang iyon ang paborito nito. Napansin ni Morgan ang isang kakaiba sa mga halaman sa harap niya. Magkasamang itinanim ng may-ari ng hardin ng pipino at kamatis, ngunit hindi maganda ang paglaki ng dalawang halamang ito kapag magkasama dahil nag-aagawan sila sa nutrients. Ang ganitong simpleng pagkakamali ay hindi dapat ginagawa ng isang eksperto. May napagtanto si Morgan at lumuhad upang suriin ang mga halaman. Natuklasan niyang hindi pa ito nag-uugat. Ano ang sinasabi mo, Morgan? Tanong ni Adam. Sa tingin ko, bakante ang lugar na ito hanggang kamakailan lang at inilipat ni Wendell ang mga halamang ito dito nitong mga nakaraang araw. Pero sinabi mo na hindi niya gagawin yon. Oo, hindi niya gagawin, maliban na lang kung may dahilan siya. May itinatago siya o may tinatakpan. Agad silang nagsimulang maghukay at natuklasan ng isang bangkay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi pa nagtatagal, may isang babaeng nagngangalang Mia ang pumunta sa istasyon ng pulisya upang i-report na maaaring nawawala ang kanyang dalawang anak na babae. Sinundo sila ng kanyang dating asawa, ngunit hindi na niya ito makontak. Tila naglaho ang lalaki matapos ang kanilang diborsyo, kung saan nagkaroon sila ng matinding labanan sa kustodiya. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon dahil ang mayamang ama ni Mia na si John ay may matinding galit sa kanyang dating asawa. Kalaunan, nalaman ng pulisya na bumili ang lalaki ng isang cabin sa kagubatan. Nang pumunta sila roon upang mag-imbestiga, nasaksihan nila ang eksenang nakita sa simula ng kaso. Ayon sa forensics, patay na ang lalaki nang humigit kumulang 12 oras. Isang may-ari ng kafe ang nagsabi sa pulisya na nakipagtalo ang biktima sa isang babae noong araw bago siya mamatay. Ang babae ay nasa edad ng mga 30, may mahabang buhok at may suot na salamin. Sa lugar, nakakita ang pulisya ng isang nakatagong larawan sa loob ng isang libro. Di nagtagal, bumisita sina Morgan at ang team sa bahay ni Mia. Nang marinig ang balita, mukhang nalito ang pamilya. Habang kinakausap ni Adam si Mia, naglibot si Morgan sa bahay at nakipag-usap sa housekeeper. Nalaman ni Morgan na hindi naman ganoon kasama ang biktima gaya ng mga chismis, mabuti itong ama sa mga bata.
Noong nakaraang weekend, nakita pa ng housekeeper na umalis ito mula sa opisina ni John. Pagbalik sa istasyon, sinuri ni Morgan ang mga dokumento at napansin ang isang kakaiba sa custody case. Ayon sa report, pinapakain umano ng biktima ang mga bata ng hindi malusog na pagkain na hindi tugma sa isang taong nagtatanim ng sarili niyang prutas at gulay. Isa lamang ito sa maraming hindi pagkakatugma. Nang marinig ito, may naalala si Adam. Matapos ang simpleng paghahanap, natukoy niya ang babaeng nakipagtalo sa biktima, si Sarah, na responsable sa risk assessment at paggawa ng mga report. Iginiit ni Sarah na patas siya at walang kinikilingan, ngunit sa isang mabilis na tingin, napansin ni Morgan ang ilang pahiwatig. Nakapatong sa mesa ang mga overdue na bayarin, isang bagay na pamilyar kay Morgan. Ang mga personal na gamit ni Sarah ay puro murang binili, ngunit may isang bagay na kapansin-pansin, isang wreath na nakasabit sa picture frame. Ang wreath ay may sariwang berries mula sa halamang Mokihana na matatagpuan sa isla ng Kauai. Ang pagpunta sa Kauai ay isang luho para sa isang taong nasa kalagayan ni Sarah. Gaano ba kakomportable ang mga sobrang lambot na tsinelas sa isang luxury 5-star resort? Nagtataka lang ako kung ano ang ibig sabihin ng letrang A. Agad nagbago ang ekspresyon ni Sarah. Tulad ng hinala ni Morgan, hindi kayang tustusan ni Sarah ang ganitong karangyaan. Lumabas na may isang bilyonaryo na nag-imbita sa kanya sa resort kapalit ng pagpapalsipika ng risk report. Ang tsinelas na suot niya ay disposable mula sa hotel na iyon. Nahuli sa ebidensya, inamin ni Sarah ang lahat. Nakipagkita siya sa biktima noong araw na iyon dahil natuklasan nito ang ilang madidilim na lihim at balak ilantad si John upang manalo sa kustodiya. Sinubukan siyang suhulan ni Sarah ngunit tumanggi siya at umalis. Ngayon, ang bilyonaryong si John ang pangunahing sospek. Gayunpaman, nagpatotoo ang bodyguard ni John na magkasama sila hanggang alas 10 ng gabi. Paano naman ang traffic? Laging mabigat ang traffic. Yung mga ticket sa toll. Walang fast pass? Sir, ginagawa niyo akong modelo, susuriin na lang namin ang mga kamera. O pwede mo na lang sabihin ang totoo. Curtis, pinilit ka ba ni Mr. Ashford na magsinungaling? Oo, ginawa niya. Hindi ko alam kung nasaan si Mr. Ashford kagabi, pero hindi ko siya hinatid kahit saan. Kasabay nito, napansin ni Morgan ang ilang gasgas sa isang cabinet na nagbigay sa kanya ng panibagong teorya. Ayon sa housekeeper, nakita niyang lumabas ang biktima mula sa opisina ni John. Nagprint si Morgan ng isang dokumento gamit ang printer sa opisina at napansin niyang ang pink na mantsa sa papel ay kapareho ng nasa larawan mula sa bahay ng biktima. Bagamat nagdududa si Morgan na sasaktan ni John ang mga bata, napagtanto nilang tiyak na may kinalaman siya sa kaso. Natuklasan ni Adam na ang lalaking nasa larawan ay isang hukom ng Korte Suprema sa lugar. Ang hukom na ito ay paulit-ulit na tumulong kay John sa pagtatayo ng mga hotel sa mga protektadong lugar. Kapag naimbestigahan ang mga gawaing ito, imposibleng maitago ang mga ito. Natagpuan din ni Adam ang isang mensaheng ipinadala ni John noong araw na iyon, kailangang mag-usap, urgent. Wala nang ibang mapagpilian, inamin ni John ang lahat ngunit iginiit na wala siyang balak patayin ang biktima. Nang matagpuan nila ang lalaking nakatanggap ng mensahe, nagulat ang lahat sa kanyang testimonya. Ipinaliwanag ng lalaki na natanggap niya ang mensahe at nais lamang niyang kumbinsihin ang biktima na huwag ibunyag ang lihim. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nakikipagtalo na ang biktima kay Mia. Nang makita ang sitwasyon, umalis na lamang siya. Gayunpaman, hindi ito nabanggit ni Mia sa pulisya. Bilang isang ina, nais maniwala ni Morgan kay Mia, ngunit ang bigla nitong pagkawala ay lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Morgan, nakita niya sa TV ang balita tungkol sa mga nawawalang bata. Ang mga larawang iyon ay nagbigay sa kanya ng ideya. Ang mga gasgas sa cabinet ay sanhi ng paglipat ng isang estatwa ni Buddha. Ang layunin ng paglipat nito ay upang mabuksan ang cabinet. Ngunit walang nawawala sa loob, ibig sabihin, may pinalitan. Pumunta si Morgan sa isang antique shop at natagpuan niya roon si Mia na nagbebenta ng mga gamit. Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi sa akin ng Google na eksperto ang taong ito sa Chinese antiques at mahilig ang nanay mo sa China. Sa totoo lang, pakiramdam ko kinukuha ng pamilya mo ang lahat ng libro tungkol dito. Sabihin mo nga, tama ba ako na peke ang Ming na nasa bahay ninyo? Dahil may batang naglalaro ng Colin Maillard sa disenyo nito at hindi iyon eksaktong historical na tama, di ba? Well, hindi. Dahil sumikat ang Colin Maillard noong ika-16 na siglo, kaya hindi pa iyon nilalaro ng mga bata noong panahon ng Ming. Pero alam mo, hindi na mahalaga yon. Ang punto ay peke ang Ming sa bahay ninyo dahil pinalitan mo ito ng peke at ang tunay ay nandito. Kaya sabihin mo sa akin, Mia, bakit kailangan mo ng napakaraming pera? Nahuli sa katotohanan, hindi na nagtago si Mia. Inamin niyang nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang tao na nagsabing kinidnap ang kanyang mga anak. Humingi ang tumawag ng $200,000 at binalaan siyang huwag makipag-ugnayan sa pulisya. Hindi niya masabi ito sa kanyang ama dahil alam niyang ipipilit nitong i-report ito. Dahil wala na siyang ibang magawa, gumawa siya ng plano, magbenta ng mga antik upang makalikom ng pera.
Ipinalam ni Morgan kay Adam ang sitwasyon at magkasama nilang sinamahan si Mia sa drop-off point. Ngunit matapos kunin ang pera, tumanggi ang kidnapper na pakawalan ng mga bata. Sa kabutihang palad, naglagay si Adam ng tracker sa bag. Hinabol nila ang suspect, ngunit napahinto ng sunugin nito ang sasakyan. Nag-aalala na baka nasa trunk ang mga bata, inuna nilang iligtas ang mga ito. Nang buksan nila ang trunk, wala itong laman. Samantala, nakatakas ang suspect matapos apulahin ang apoy. Sinuri ni Morgan ang sasakyan at napansin niyang medyo pandak ang suspect. Nang buksan niya ang radyo ng sasakyan, narinig niya ang isang gambling program na nagbigay sa kanya ng panibagong ideya. Alam na ngayon ni Morgan kung sino ang tunay na kidnapper. Kahit maraming lilim sa paligid, ipinark niya ang sasakyan direkta sa ilalim ng araw, eksakto sa harap ng mansyon. Napagtanto ni Morgan na ang pwesto ay nakatutok sa silid ni Mia, kaya mula sa sasakyan, mababantayan siya ng driver. Malinaw na lihim siyang hinahangaan nito. Upang mapahanga si Mia, nais ng driver na yumaman agad sa pamamagitan ng pagsusugal. Ngunit sa halip na manalo, natalo siya sa lahat. Dahil sa desperasyon, nauwi siya sa kidnapping. Ang plano niya ay hindi lamang makakuha ng ransom kundi makuha rin ang puso ni Mia sa oras ng kanyang kahinaan. Hindi karapat-dapat si Curtis kay Mia. Gaya ng hinala ni Morgan, umamin si Curtis ng walang pagsisisi. Nang tanungin kung bakit hindi niya pinalaya ang mga bata matapos makuha ang pera, sinabi niyang nakatakas ang mga ito noong umaga. Ngunit dahil nasa loob ng kagubatan ng lugar kung saan sila itinago, nawawala muli ang mga bata. Nang marinig ito, agad nagsagawa ng malawakang paghahanap ang pulisya. Samantala, nakakita si Morgan ng survival guide sa bahay ng biktima. Sinunod niya ang unang patakaran, pumunta sa direksyon ng pagsikat ng araw o sundan ang mga ibong lumilipat na nangangahulugang patungo sa hilaga. Di nagtagal, nakakita sila ng mga balat ng walnut sa daan. Rule number 2, kumuha ng pagkain mula sa kagubatan. Rule number 3, mag-iwan ng palatandaan upang ipakita ang iyong presensya. Dito, sa ganitong direksyon, maghanap ng masisilungan habang naghihintay ng tulong. Sa wakas, narating nila ang mga bata at ligtas at magkayakap. Hanggang dito na lang muna, tandaan, hindi pa tapos ang kwentong ito dahil aalamin pa natin kung ano nga ba ang totoong nangyari sa asawa ng ating bida. Kung gusto mo pa ng mga ganitong movie recap ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell upang updated ka kaagad sa ating mga upload. E-comment mo na rin kung anong gusto mong movie ang susunod nating i-recap.